imbestigahan. Hindi paninirang puri, barbers, ang pagsabi na putang ina ninyong lahat, kaputahan ninyong pagnanakaw ninyong lahat ng mga kawatan kayo. Di ba kayo kawatan? Uy, putang ina mong supot ka, barbers, magpakita ka. Putragis kayo? Buha ka ng genemes nyo. Harap-harapan yung hinahalay ang kaba ng bayan. Sinasabi ni barbers na kailangan imbestigahan ang mga trolls daw, kayong mga taong bayan, kasi nag-create daw tayo ng kaguluhan, confusion, at pagsisindak sa taong bayan. Parang ganun, o fear. Nagdudulot ng fear o pananakot sa mga tao. Ngayon, minamanipula daw natin ang narrative. Kasama na daw yung mga Quad Committee nila dyan sa Congress na na sila daw ay minamalay natin o malicious daw ito. Ang sinasabi niya dito, ng freedom of speech daw, mga kababayan, ay hindi dapat abusuhin. Tama naman siya. Okay? At sinasabi ni Barbers dito na ang freedom of speech is not absolute. Tama, hindi nga absolute. Mga kababayan, pero ang tanong natin, di ba? Ang batas sa kalayaan ng magpahayag, magpahayag, expression ng feelings, ng grievances, and even peaceful assembly. Di ba? Ito ang gustong yurakan. Hindi paninirang puri, barbers, ang pagsabi na putang ina nyong lahat, magpaliwanag kayo kung saan nyo pinagkukuha yung pinambibili nyo ng Hermes, lahat ng luxury cars, luxury brand, yung kaputahan ninyong pagnanakaw ninyong lahat ng mga kawatan kayo. Di ba kayo kawatan? Magpaliwanag kayo. Paninirang puri ba ang pagsasabi ng taong bayan na mga hinayupak kayo? Bakit ang ginagawa nyo dyan sa Huwad Committee ay mag-contempt at mag-iimbestiga? Sabi nga ni PRRD, hindi naman kayo investigator. Katulad nung pagsupla ni PRRD kay Brosas o sa mga makakaliwang grupo. Ngayon mga kababayan, sabi nga, martial law na sa Pilipinas. Undeclared nga lang. Right? Ang pagsasabi ng pagnanakaw nila, mga palangga, ang pagsasabi ng involvement nila, ang pagsasabi na kidnapper si Lisa, hindi yan paninirang puri. Dahil totoong may kinidnap siyang batang dalawa. Ang pagsasabing smuggler, si Marcos Jr. at mafia ang gobyerno, hindi yan paninirang puri. Dahil ang kanilang inappoint na special envoy to China na si Michael Ma, walang publication na inappoint, pero ini-enjoy ang diplomatic privilege. Paninirang puri ba yan? Public interest yan na dapat yan ang iimbestigahan ninyo. Mga julul kayo. Tapos ngayon gusto nyong paimbestigahan ang mga vloggers at sasabihin nyo, pagbibintangan nyo kami, even mga taong bayan, na kami ay narco-funded. Hoy, utang ina mong supot ka, barbers, magpakita ka. Magpakita ka ng isang deposito or whatever evidence na yung mga vloggers na yan, particularly yung nagsasalita patungkol sa inang bayan, dahil sa pagmamahal sa inang bayan, na tinutulig sa ang bangag na presidente. Wala kang makikitang nagbinayaran ng narko yan. Pero yung mga troll ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nagmi-meeting yan every week. At binabayaran sila ng cash. Alright? According to our source, 50 million ang budget niyan. Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Diyan na lang. Bakit hindi mo pa imbestigahan ang mga trolls na nagko-comment kay Lisa Tanas at kay Bangag? Kung talagang kayo ay para sa taong bayan, kung kayo ay sumusunod sa batas, ginagamit nyo ang batas, mga buwakan ng ina ninyo, para patahimikin, supilin kami. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kasi nagpapahayag tayo ng mga katiwalian nila eh. Di ba? Kaya ganun ang kanila ngayong gagawin, undeclared martial law. What do you call it? Isapina tayo lahat. Di ba? Sino ang tunay na sumasalungat
sa batas ng Pilipinas. Hindi ba kayo mga butang ina ninyo? Ha? Tapos kaming mga nagko-comment, kaming mga vloggers, pagbibintangan ninyo, ang aming, we are just expressing ang aming freedom of speech na tinatawag dahil constitutional yan. Okay? Mapa Pilipinas man, First Amendment here, in the States, kaya nga, di ba, yan ang nilalaban ko dito, 4 na kaso, Lisa Tanas, proxy cases, 1 dismissed, at ang aking, ang nilaban ng mga abogado ko yan, I am just what? Expressing, practicing my constitutional right. Di ba? Bilang isang tao, bilang isang Pilipino man o Amerikano man, na pinapahayag ang aking disgusto, ang aking grievances sa lahat ng mga kapagnanakaw ng gobyerno ni Bangag. Inimbento ko ba na si Lisa Tanas ay magnanakaw, na si Robles ay nagpapanalo ng loto? Inimbento ko ba yan? Kung inimbento mo yan o naggawa-gawa ka ng story, yan ay malisyoso. Yan ang tinatawag na ginawa mo with actual malice. Kasi yan lagi sinasabi nyo eh. Pero ang pagpapahayag na mga putang ina nyong lahat kayo, na mga kawatan dyan, na sangkot kayo lahat sa katiwalian, gusto nyo kaming patahimikin? Nakita nyo yan mga kababayan? Paulit-ulit na lang, tapos sila pa ang may ganang magpa-imbestiga. Kayo ang bumabali sa batas. Mga kababayan, eto na nga lang yung boses natin eh. Eto na nga lang, paulit-ulit yan. Ito yung kapangyarihan ng bayan, kasi constitutional yan, na kailangan dinggin ang ating mga hinaing at dapat aksyonan. Ano ba ang hinaing namin, barbers? Tanginan yung lahat. Ang sabi ng Pilipino, huwag kayong magnakaw ng magnakaw, huwag kayong bumili ng Hermes, huwag kayong bumili ng Rolex na galing sa kaba ng bayan. With actual malice ba yan? Yan ba ay pagkokontrol sa naratibo ng sambayanan? Harap-harapan? Putragis kayo? Buwaka ng Genemes nyo, harap-harapan yung hinahalay ang kaba ng bayan? Yun na lang ang pamamaraan ng Pilipino sa kanyang galit puot sa inyong pangangamkam, sa inyong pagnanakaw. Dapat nga sa bawat pananalita ng Pilipino, maging accountable kayong mga hayop kayo, pero mga kababayan, wala na silang hiya. Walang hiya itong mga inayupak na to, mapa-presidente, mapa-lahat yan sa Office of the President, dyan sa opisina ng Senado, Kongreso, LGU, lahat ng departamentong mga kawatan, yung mga sangkot ng kawatan. Kung kayo mismo sumusunod sa batas, mga inayupak kayo, sangkot kayo sa katiwalian, immoral, wala na nga kayong moral, dahil immoral kayo, di ba? Wala kayong kredibilidad. Mga kababayan, papayagan nyo bang patatahimikin na lang tayo? Dahil tayo nag-express ng ating galayan, papabayaan nyo na lang ba? Talagang nakakarimarim na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Hindi ba dapat, mga palangga, responsibilidad ng mga inayupak, na mga politiko, mga opisyal na ito, na maglingkod ng tapat. Hindi magnanakaw, dahil yung panapangako sa inyo during election. Pero anong ginagawa? Mangidnap si Lisa at si Bangag, mang-smuggle, magpulburon, magnakaw sa lahat ng ahensya, kasama itong mga inayupak, na huwad kumite, mga putang ina nyong lahat. Lahat kayong mga kawatan. Kung gusto nyong igalang, kung gusto nyo irespeto kayo, huwag kayo magnakaw. Kung ayaw nyo magsalita kami, dapat kayo mismo ang sumusunod sa batas. Mga inayupa kayo, sumusunod ba kayo lahat na gusto nyo, o mga atidan lahat gusto nyo i-contempt? Mga to the highest level, exponential power yung hypocrisy ninyo. Gusto nyo kaming sumunod sa batas? Hindi ba? Ano ang pagbabali ba sa batas? Yung
yung kalayaan na magpapahayag. Mga kababayan, paano nasabi ni Barbers, yung buwaka ng inang to, na ito ay paglabag sa batas o ano tawag diyan? Pag-abuso sa kapangyarihan ng freedom of speech o batas sa malayang pagpapahayag.